Time na natin to para makilala sa ibang bansa ang talent natin at mas makakuha pa ng clients. Pangumbinsi niya. Hindi maganda ang lagay ng company nila dahil puro rejections ang nare-receive nila kaya mahina ang pagpasok ng pera. Pag-isipan mong maigi. Ani ni Enzo. No. Salamat sa offer pero hindi ko tatanggapin. Buo na ang pasya niya. Never siyang makikipag-cooperate dito. Kung inaasahan mo na makakatulong sa iyong mga Cruz at Mondragon, nagkakamali ka. Ihanda mo ng kumpanya mo sa pagkalugi. Lagi akong handa. Seryosong wika ni Primo saka tumayo kaya tumayo na rin ang dalaga. Hey, ani Enzo nang tumayo at hinawakan sa braso si Bianca. Bitawan mong kamay niya. Utos ni Primo na may pagbabantas sa mga mata. I just want to talk to your... Isang malakas na suntok ang binigay ni Primo dito kaya napaatras si Enzo. Naging alerto naman si Jason. Susugurin na rin sana si Primo pero napigilan ito ni Diego. Subukan mo lang. Pagbabanta ni Diego pero natumba ng suntokin ni Jason. Wait! Stop! Pagpigil naman ni Bianca nang makitang nagpapalitan ng suntok ang dalawang assistant. Please! Tama na! Pakiusap niya nang matumba si Diego kaya agad niya itong sinaklolohan. Tinulak niya palayo si Jason at humarang. Please Jason, huminahon kayo. Pasalamat ka nagdala kayo ng babae. Sabi ni Jason. That's enough. Saway ni Enzo na tinapik sa kanang balikat ang assistant ng tinulungan ni Primo na makabangon si Diego. Let's go. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Bianca kay Diego. Okay lang ho ako, ma'am. Ibigla lang ako kay nakatsambang lalaking yun. Wala kang laban sa kanya. Sabi ni Bianca. Minamaliit mo yata ang kakayahan ko, ma'am. Just telling the truth. Sagot ni Bianca. Trained ako kaya mas trained si Jason. Ma'am, matatalo ko rin siya. Trust me. Puno ng kumpiyansang wika ni Diego na pinangako niyang hindi ito ang una nilang inkwentro ni Jason. Darating ang araw na sa kamay niya ito mawawala kasama ni Enzo. Walang sino man ang pwedeng manakit sa boss niya. Basta huwag niyong pairalin ng init ng ulo. Sabi ni Bianca para hindi na humaba pa ang usapan. Humarap siya kay Primo. At ikaw, bakit naman ang lakas ng loob mong manuntok? Naghahanap ka ba ng gulo? They're asking for it. Depensa ni Primo. Isa pa, binabastos ka niya. Hindi naman ah. Hindi. Gusto ka niyang kunin para sa project. Walang masama ron. May masama kasi gusto ka niya. Professional ako, Primo, at kaya kong i-handle yon. Pero siya, hindi. Sagot ng binata. Kahit para na lang sa kumpanya, Primo. I can sacrifice you para sa kumpanya. Gigil na sabi ni Primo sabay hawak sa kanang braso ng dalaga. Huwag ka magpakababa para sa pera. Binitawan niya si Bianca at sumenyas kay Diego na lumabas muna. May gusto siya sa'yo, Bianca, kaya sasamantalahin niyang pagkakataon na yun. Wala ka bang tiwala sa akin? No. Bakit ba parang atat na atat ka makatrabaho si Enzo? May gusto ka ba sa kanya? Sagot ni Primo na ikinainis ng dalaga. Ganun bang tingin mo sa akin, Primo? Hindi lang ako komportable magtatrabaho ko sa kanya. Girlfriend kita kaya bakit kita isasakripisyo para sa pera? Magsiselos ka ba kapag sa kanya na ako magtatrabaho? Nakangiting wika ng dalaga sabay yakap sa bewang ng binata at tumingala rito. Tell me. Oo. Sagot ng binata na iniwas ang mga mata. Kaya sa akin ka lang magtatrabaho. Hindi kita mapoprotektahan kapag malayo ka sa akin. Okay. Naiintindihan ko. Marami pa naman tayong options. Sa mga cruise kaya tayo humingi ng tulong. Di ba? Close kayo? Hindi na. Ha? Bakit? Dahil sa ginawa mo, inaway mo sila. Sagot ni Primo. Pero, hayaan mo na. Hahanap ako ng solusyon. Pero wag na kina Tito Simon. Sabi ni Primo. Ayaw niyang isipin ng mga ito na ginagamit lang niya ang dalaga dahil sa pera. Makakasurvive sila kahit na walang tulong mula sa mga ito. Okay. Sagot ni Bianca pero sa isip niya ay magpapakabait na siya sa mag-asawang Simon at Amara para tulungan si Primo. Pero, salamat kasi ayaw mo akong ibigay sa iba. Inakbayan siya ni Primo. Siyempre, girlfriend na kita. So, tayo na pala? Kinikilig na tanong ng dalaga.
Sabi mo tayo na, di ba? I love you muna. Parang batang sabi ng dalaga pero natahimik nang mariing hinalikan ni Primo sa mga labi kaya tinugon niya ito. Tara na sa bahay. Yaya ni Primo nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Bakit ganun ang mood ni sir? Tanong ni Diego kay Bianca. Ano bang mood niya? Di ko maintindihan. Mukhang masaya. Malay ko. Tanong mo sa kanya. Kayo naman ang close. Di ba kayo na? Hey, marinig ka ng mga empleyado. Lalo na ni Diane. Saway ni Bianca kaya napangiti si Diego. Bakit? Takot ka ba, ma'am? For what? Hindi Sagot ng dalaga. Labas na. Baka mapagalitan pa tayo mamaya. Nakangiting lumabas si Diego kaya inayos muna ni Bianca ang table niya. Pero napatingin siya sa orchids na inilapag ni Primo. Kinilig biglang dalaga, babe. Thank you. Sabi ni Bianca saka matamis na ngumiti sa binata. Welcome. Gawin mo ng trabaho mo. Saad naman ni Primo. Paki-photocopy naman ito, Bianca. Pakiusap ni Primo ilang sandali ang nakalipas. Okay. Sabi ni Bianca at lumapit sa binata. Lahat ba to? Itong hanggang 5 pages lang. Sagot ng binata at ibinigay sa dalaga ang ipa-photocopy. Need mo na ba to ngayon? Tanong ni Bianca dahil sira ang machine nila. Oo. Pirmahan ko yan para maisabay na kay Eileen sa kabilang branch. Sagot ni Primo. Wait lang, labas lang ako. Paalam ng dalaga at dinala ang papel sa labas para mag-photocopy. Pabalik na siya nang makasalubong niya si Diane sa hallway. Nasa opisina ba si Primo? Tanong nito sa kanya. Busy siya at bawal istorbohin. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Ako ang personal secretary niya. Nakangiting sagot ni Bianca. Sekretary ka lang, huwag kang feeling asawa. Hindi nga ako asawa. Ikaw, ano ka? For your information, sabi ni Diane, ako lang naman ang fiancé niya. Matagal na kaming engaged. Talaga? Bakit ganun? Cheater si Primo sa'yo? Kunwaring gulat na sabi ni Bianca at napatutup sa bibig. Anong cheater? Kasi sabi niya, gusto niya ako. Narinig niya ang malakas na tawa ni Diane. Oh my gosh! Alam kong mataas ang pangarap mo, pero yung feeling na may gusto sa'yo si Primo, nasobrahan naman yata ang pagiging Cinderella mo. Sabi ni Diane. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, pero naliligaw siya sa akin. Binigyan niya nga ako ng bulaklak tanda ng panliligaw niya. Pagmamalaki ni Bianca, huwag kang gumawa ng kwento. Napailing na sabi ni Diane na hindi rin makapaniwala kung bakit pinapatulan ito ni Primo lalo na at empleyado lamang ito. Bakit naman ako gagawa ng kwento? Tingnan mo sa table ko. May orchids ako bigay ni Primo. Sabi niya pero tinalikuran siya ni Diane at naunang pumasok sa loob ng opisina. Napasulyap si Diane sa table ni Bianca. May orchids nga roon na ngayon lang niya nakita. Ganda talaga ng orchids ko. Bagay rito sa table ko. Nangaasar na sabi ni Bianca at maingat na inilipat sa kaliwang side ang orchids. Wow! Saan mo pinili? Tanong ni Diane para sakyan ang trip ni Bianca. For sure naririnig sila ni Primo. Hindi ko alam. Sir Primo, saan mo ba binili yung orchids na to? Tanong ni Bianca kaya napatingin sa Diane sa binata. Bakit? Tanong naman ni Primo. Nagtatanong kasi si Diane. Ang tanong, si Primo bang bumili niyan? Nagsisigurado na tanong ni Diane. Hindi ko alam kung saan binili ni Diego. Sagot naman ni Primo. Si Diego palang bumili niyan? Pigilang tawang tanong ni Diane. May kailangan ka pa ba, Diane? Inis na tanong ni Primo. Papakita ko lang bagong design ko. Nakangiti pa rin na sagot ni Diane sabay lapag ng folder sa harapan ng binata. Di ba? Sa director mo muna yan dapat ipakita? Tanong ng binata. Alam ko yun, pero gusto ko makita mo muna bago ko ipasa. Sagot ni Diane. Ilagay mo lang dyan. Titingnan ko mamaya dahil busy pa ako. O siya, di na kita i-istorbohin. Bye, Primo. Paalam ni Diane at tumisi muna kay Bianca bago lumabas. Bakit sabi mo si Diego bumili nito? Kanino ba talaga galing ang orchids na to? Tanong ni Bianca nang makalabas si Diane. Sa akin. Sagot ng binata. Sinungaling. Siyempre, si Diego bumili dahil inutusan ko. Pero akong nagbigay talaga niyan sa'yo. Depensa ni Primo.
Ayokong tanggapin. Inis na sabi ni Bianca at kinuha ang orchid saka inilagay sa harapan ng table ng binata. Sa'yo na yan. Akala ko ba gusto mo? Hindi na. Si Diego naman palang bumili niyan. Sabi niya, lakas pa naman ng loob niya para magpainggit kay Dayan tapos napahiya lang siya ng ganun. Hindi na nakapagsagutan pa si Primo para di na humaba ang usapan. Lunchtime na kaya lumabas si Bianca saka tumungo sa cafeteria. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na pinag-uusapan siya ng halos lahat dahil naging trabaho niya. Isa pa, ang pakikipagsagutan din niya kay Dayan ay naging malaking issue sa kanila at hanggang ngayon ay hindi rin niya natatanggal sa trabaho at na-promote pa bilang personal secretary ni Primo. May meeting pala kami kay Sir Primo at sa mga director mamayang 3:00. Narinig ni Bianca na sabi ng isang empleyadong nasa design department. Hindi pa ako ready sa design ko. Nandun din kayong sekretary niya? Tanong ng isa nilang kasama. Lakasan niyo pa. Naririnig ko kayo. Sabat ni Bianca. Hindi ka naman kasali kaya wala kang bilang sa kumpanyang to. Wika ni Dayan. Naiiling na tinapos ni Bianca ang pagkain saka bumalik sa opisina. Kumain ka na? Tanong ni Primo nang pumasok siya. Pakialam mo. Bakit ka ba galit? Huwag mo akong kausapin. Sabi niya at kinuha ang mga kailangan nito sa meeting mamaya. Ang mga kailangan mo. Di na ako sasama mamaya. Kumain ka na pala. Di ka man lang nagyaya. Gusto kong mapag-isa. Sagot niya kaya inis na lumabas si Primo. Diego, kumain ka na? Tanong niya nang pinuntahan ng assistant. Di pa, boss. Tara, samahan mo akong kumain at bumili ng orchids. Ha? Di ba bumili ka na? Samahan mo na lang ako. Sabi niya kaya hindi na nagtanong pa si Diego. Pagkatapos nilang kumain ay dumaan muna sila sa flower shop at bumili ng orchids. Same lang din to ng binili ko, boss. Sabi ni Diego, kahit kulay ay magkapareho rin. Huwag ka nang maraming tanong, Diego. Sabi ni Primo saka naglakad papasok sa elevator. Primo, wika ni Dayan na pumasok kasama ang dalawang katrabaho. At may orchids ka? Binili ko. Sagot ni Primo. Para kanino? Oxygen sa opisina. Sagot ng binata at lumabas na nang bumukas ang pintuan. Nang pumasok siya sa opisina, dumiretso siya sa table ni Bianca at inilapag ang orchids. Ako nang bumili niyan sa flower shop. Sabi niya sabay talikod at tumungo sa table. Ba't ka bumili? Para hindi ka na magalit. Sagot niya at kinuha ang mga papeles. Hindi ka ba talaga sasama? Ayoko. Busy ako. Sagot ng dalaga kayang wala nagawa si Primo kundi mag-isang tumungo sa meeting. Isa-isang nag-present ang mga board members sa harapan niya. At ilang sandali pa ay napasulyap siya sa pintuan nang pumasok si Bianca at lumapit sa kanya. Sir, bulong ni Bianca para hindi maistorbo ang nagsasalita. May problema ba? Nagugutom ako. Gusto kong magmerienda. Naglalambing na sagot niya. Order ka na lang. Ayokong mag-isang kumain. Next na mag-report. Singit na sabi ni Dayan. Mamaya na. Sabat ni Primo. Let's take a break. 15 minutes. Tumayo siya at sumunod kay Bianca kaya lumabas na rin muna ang iba. Nang makapasok sa opisina ay nilak niya ang pinto. Asan ang pagkain natin? Tanong ng binata. Matamis na ngumiti si Bianca nang humarap sa kanya. Wala. Sagot ng dalaga kaya niyakap siya sa bewang ng binata. In that case, wika ni Primo na inilapit ang muka sa muka ng dalaga. Mag-provide ka. Napatili naman si Bianca nang marahang tinulak siya ni Primo at pinasandal sa table. Hey, may tao sa labas. Hindi nila tayo nakikita. Sabi ni Primo at tinalikan sa labi ang dalaga na agad naman niyang tinugon. Late ka na. Paalala ng dalaga kaya inayos ni Primo ang sarili. Hindi ka ba sasama? Dito lang ako. Sagot ni Bianca kaya bumalik si Primo sa meeting. Lahat ay nandito na at siya na lang ang hinihintay. May problema ba? Tanong ni Primo nang iba ay pasulyap-sulyap na napatingin sa kanya. Umiling ang mga ito at iniwas ang tingin kaya nanibago siya. Start ka na mag-report. Sabi niya sa next na magpe-present. Boss, bulong ni Diego sa tabi niya. What? Anong ginawa mo during break time? Tanong ni Diego kaya kinutuban na si Primo. Diretsahin mo na ako kung ayaw mo mawalan ng trabaho, Diego. Bulong niya. Boss,
Gusto tang damit mo. Sagot ni Diego dahil kilala ng lahat na pinakaayaw ni Primo ay magusot ang sinusuot nito. Anong gusto mong palabasin, Diego? Boss, may malaking marka ka rin sa leeg. Bulong ni Diego kaya mabilis na kinuha ni Primo ang cellphone at pasimpleng tiningnan ang kanang leeg. Kainis. Bulong niya na hindi alam kung magagalit ba o ano. Pinakalma niya ang sarili. Ano kayo namamagitan kina Sir Primo at Bianca? Tanong ni Danilo na director kay Diego. Di ko alam. Hindi ako nakikialam sa personal life niya. Pero maganda naman talaga si Bianca. Ang kinalamang lang ni Dayan ay mayaman siya. Sabi pa ni Danilo. Pero hindi ko ba pangit tingnan na nasa iisang opisina lang tayo tapos nagchichit pa si Sir Primo at sa sekretary niya? Sabat ni Ivy. Wag na kayo makialam sa buhay nila. Saway ni Diego. Kung mayaman si Bianca, maiintindihan ko pa eh. Gait pa ni Danilo. Kami bang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Dayan na lumapit. For your information, may kaunting tampuhan lang kami ni Primo kaya nangyari yun. Ang bait mo talaga, Ma'am Dayan. Sabi ni Ivy. Pero hindi naman ganyan si Sir. Ang tagal ko na rito pero never pa siyang nagloko. Siguro, makapal lang talaga mukha ng sekretary niyo o baka may pinainom kaya nagawa yun ni Sir. Huwag na nating pag-usapan. Tumigil na kayo. Saway naman ni Diego. Ikaw naman, Diego. Ikaw ang lagi niyang kasama kaya alam mo ang lahat ng kalokohan niya. Pigil ang galit na sabi ni Dayan pero para manatili ang magandang imahe ay sinisikap niyang maging mahinahon. Ma'am, wala akong pakialam sa personal life ni boss. Depensa ni Diego. Pero, responsibilidad mo na protektahan si Primo kapag nilalapitan na siya ng sekretary niya. Pero ang ginawa mo, pinagtatakpan mo pa. At bakit naman si Diego ang pinagagalitan mo? Tanong ni Bianca na palapit sa kanila. Wow! Nandito ng ahas ng sekretary ni Primo. Ako? Ahas? Wika ni Bianca sabay turo ng sarili. Hindi ko pinipilit ang sarili ko kay Primo. Baka ikaw. Alam naman ng lahat na kami ni Primo. Pero nagloko siya dahil nilalapitan mo siya. Paninisi na Dayan. Kung mahal ka niya, hindi siya lalapit sa iba. Wake up, girl! Matapang din na sagot ni Bianca. Isa pa. Hindi naman daw kayo magkasintahan, sabi ni Primo. Feeling mo lang kayo kasi ikaw lang may gusto sa kanya. How dare you? Gigil na sabi ni Dayan pero agad na lumambot ang muka nang makitang palapit si Primo. Kung gusto mo si Primo, wala na akong magagawa. Pero huwag mo kong ipahiya sa harapan nila. Naiiyak na sabi ni Dayan. Pinapahiya ba kita sa kanila? Inis na tanong ni Bianca. Hindi naman kita inaano, pero bakit ang sakit mo magsalita sa akin? Gusto mo pa akong saktan? Naluluhang sabi pa ni Dayan. Ano na naman to? Seryosong tanong ni Primo. Lahat sila nagulat ng malakas na sinampal ni Bianca si Dayan. Ayan, sinaktan na kita. Kaya itodo mo ng drama. Matapang na sabi ni Bianca. Siya pang dramahan nito? Hindi niya ugaling ipagtanggol ang sarili sa maling paratang ng iba. Mas maganda kapag totoo niyang ginagawa para alam niya kung paano depensahan ang sarili niya. Aniya sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.